Anan, di basta-basta intro. Bata ka pero buwang at nang. Dalay ko ng Diyos, dini nga kagabion, nga tagaan batang niya, oportunidad na makatuon siya ang mga pulong pinagi nining Bible College o pinagi-usab sa tuwang nunot, pagtuon ka sa pulong sa Ginoo, malabanan nato ang kamaturan. Kaya palihog pag-ukab sa inyong mga Biblia kung iyon ang tanan sa pagtindo. The book of 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 17. Pagkabasa ko na ito kini sa responsively. 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 17. Akong pag-aunhan sa amen kung nana. Watch ye steadfast in the faith. Quiet like you like men, be strong. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Pagaduhan na nato. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking in your part, they have supplied. Let us pray, most gracious and heavenly Father God, salamat din mo sa imong mga pulong. Nautamahan ang imong panabang, ang mga ginalauman din ng kagabion, may mga hari sa matag-usapang mga kasing-kasing, ang pagpaubos sa mga tagsap paggalingon din sa imong pulong o Diyos, ang kining ma-apply. Ug ngayon man Ginoong Diyos, pasiluwa kami sa mga kalapasan din sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palihog sa paglingkod, pagbalik. So the first Corinthians chapter 16 verses 13 to 17. Guys, good kini empowering a Christian life. Okay, empowering a Christian life. So the writer ni Inis was Apostle Paul. Okay, approximately AD 55. Okay, so ang history sa Book of Corinthians, nga bitaw nasulat ni Apostle Paul, gitagaan niya og mga kuman, okay, gitagaan niya og panambagon or mga pagpahimatngon kining iglesia sa Corinto. Tungod kay ang iglesia sa Corinto na nahimo bitaw full of pride, okay? And they were accusing sexual immorality sa mga previous na mga chapters, ang pagkakarnal, ay naa sila ang pagkakarnal. Okay, then ang spiritual gifts na ginahatag, okay, ginawali, na mali na nila pagsabot, okay, ug hantod karon naagyapo na, okay, misunderstanding of spiritual gifts, okay. So daghan kayo na nahimong misleading sa church sa Corinthians, mano si Apostle Paul nagsulat niini. Isulatan sila niini as a church, usa na punta nga mo apply niini. Okay? Empowering a Christian life. Importante kayo ni sa usa ka iglesia na kanang makita sa kung kinabuhi nga sumusunod gid ka kang Kristo. Okay? Dili mahimong example na usa ka iglesia kung ang members wala nagsunod kang Kristo. Labi na yun, kay ang leader, ang kinabuhi, wala nagsunod kang Kristo. Sumaw kini ang pinaka-importanting butang diha sa sulod sa iglesia aron mahimong ma-edify o mahimong malig-on ng usa ka church kung ang Kristohanong kinabuhi mo ay atong pahariyon. Okay? Apostle Paul wants the church to stand and empower in faith. The theme for this evening, guys, makinig the commands in empowering a Christian life. So doon na yung mga suko na isulat din sa mga text aron ma-empower kini Christian life or mao'y mapatigbabaw ang Kristohanong pagkinabuhi. Doon na duha din. Una, be aware and stand in doctrine. Kinahanglan nagsulti sa Apostle Paul din watch ye. Okay? Steadfast in the faith. Quiet, you like men, be strong. So kinahanglan mapinantayon ta.
Okay? Nanglan unsa may kanang buot pasabot anang magbinantayon ka. Meaning to say, do na kay knowledge sa doctrine. Do na kay kanang ang imuhang kinabuhing pagkakristohanon, kabalo ka mismo sa doktrina ni Kristo. Okay? Then steadfast in the faith. Kinahanglan barugan nimo kung unsay doktrina nga naa dinha ibili ni Jesus Christ sa iglesia. Okay? So daghan kay mga pamaagi ang Dios nga ang usa ka iglesia makastand sa doctrine or makastand sa faith. Okay? Imuhang personal devotion, pag pimaagi sa imong pagbasa sa Biblia, makasabot ka sa doktrina nga gibili ni Jesus Christ. Pinaagi sa imong pag-attend sa mga activities, labi na gining worship, prayer meeting, ug uban pa mga ministry na gisamon sa Dios diya sa iglesia. Okay? Makabalo ka sa mga doktrina. Kung pinagi sa imong pagpaminaw sa wali, madungagan ang imong kahibalo sa doktrina. Okay? Sumo kani ang usa nga sugo ni Apostol Paul na kinahanglan magbinantayon ka, pagtukaw kamo, pagbarog kamo nga malig-on sa inyong pagtuo. Magpakalalaki. Ngano gingon man niya magpakalalaki. Wala man niya gingon nga magpakababay. Tungod kay ang babae mahuyang. Mahuyang. Based on psychology, mas ligpon yun yung lalaki baruganan. Prinsipyo baruganan, dili. Mas mubarog yun yung lalaki siya ang prinsipyo. Ang babae, ilaro naman na sa lalaki, pero dili, okay na. Pero ang lalaki may malain, isod ka na. Pag ang lalaki gani, move on gina. Move on gina. Experience mo. Wala gid, lalaki gid. Ganong example na busog ko lalaki, tungod kay lalaki siya. Na-experience niya, nakabalo siya mubarog sa doktrina. Na-experience niya, kaduna siya kaalam o kabalo siya nga mulaban sa doktrina ni Jesus Christ. Mao na ang iyang gusto sa iglesia, dili lang kita lalaki po dapat hold as a church. Kamong mga babae, magpakalalaki mo sa doktrina. Dili magpakababae, babae tama. Magpakalalaki ka sa doktrina. Okay? Example din magpakalalaki ka mo. Sa English ni, you like men. Magkusganon ka mo. Kusgan. Kinahanglan, kusgan ka. Okay? Makita na to, trend na kayo. Gabi din ang social media. Okay? Makita na to din ha. Hagito na atong garbo. Hagito na itong kasuko. Maka-comment na lang yan. Tungod kay, waka ganahin sinong natunggan. Okay? Ang truth, dahil po. Napugod sila ilahan sa ilahan. Naputay ato. Pero we are proud na wala tayo idunga kulay gikuha sa doktrina ni Jesus Christ. Okay? O ang usa nga kuman ni Apostol Paul, barong gina, labanin na ang doktrina o kinahanglan, magbinantayon ka. Kay daghan kayo mga mini, daghan na kayo mga false na mga pagtuon. Okay? Na kung imong paminawon, murag tinuod. Murag tinuod. Kung ang iglesia, ang kadaghanan magidinhi mga leader sa church, we'll know bisan dito sa Baybanay nga ang imuhang ang ako ang i-handle kay mga members usa na pud ko sa members sa church di pa gyud nga na tungod kay mao pay pagsugod mao man sa kita ngani daghan nga dugay na nagsugod pero wa pay kahibalo sa doktrina. Okay? So kinahanglan nga usa ka church ma-edify kini sa doctrine, challenge po na sa ato nga mga nagdala. Okay, o challenge po mismo sa tibuok iglesia na kinahanglan makabalo ka mulaban sa doktrina ni Jesus Christ. Kung mogamit man sila social media sa paggubat sa doktrina ni Jesus Christ, mangita po tagpaagi nga mabalik ang ilang gigubat na doktrina. Okay? Then ikaduha, dinhi. Be the love controls over you. Be the love controls over you. Nganong lisod? Nganong lisod niyo sahay? Tungod kay naglantaw ta sa atong kaugalingon. Pero ang sugo din ni Apostol Paul in verse 15. Okay? Verse 14. Buhatan ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton
uban sa gugma. Example din okay? Be the love controls over you, not yourself. Unsa ang ebidensya? First is submission. Okay? Naay submission ginahitabo din kung ano ebidensya sa gugma. Ang kabalo kang submit sa imong kaugalingon ngadto sa imong mga igsuonan, ngadto sa uban labi na sa Ginoo. Verse 15, mga igsuon, kamo nasayod niya ang balay ni Estefanas mao ang unang mga kinabig dito sa Akaya. Ug sila na nagtugyan sa ilang kaugalingon alang sa pagkalagad sa mga balaan. Okay? Example din ni si Estefanas. Okay, mao ni ang first fruit or unang bunga sa Akaya. Kung sa mapa pa na ang Akaya mao na siya karon ang Greece. Okay, sa modern time mao na nakaroon ang Greece. Then si Estefanas ang unang bunga dito na nahimong Kristiyano uban ang iyang pamilya. Okay? Pero example si Estefanas sa iyahang kinabuhi mismo, sa iyang ginabuhat mismo, dunay gugma. Unsa man nga gugma nga klase, mao ang pagsubmitar sa iyang kaugalingon sa nag-leader mismo dito sa ministry. Okay, importante din kayo na mo-submit ka kung kinsay isangunan sa Ginoo diha sa church. Okay? Submission, it is the way of edifying to the church. Pinagi sinuhang pag-submit, okay? Dili lang mismo sa leader, kundi mismo imong devotion, imong kaugalingon, submission nimo sa Ginoo. Mao na ang siya sa pamaagi nga malig-on ang iglesia. Nganuman, dili na ang imong kaugalingon ang imong ipahari. Kung dunay ministry sa Ginoo, kabalo ka mo submitar, kabalo ka mo attend, kabalo ka mo suporta, o bisan sa gamay lang ang pamaagi, gamay lang simple lang nga buluhaton sa palibot, nakatabang na ka para sa kalambuan sa iglesia. Okay? Ang usa ka buluhaton sa iglesia mahimong gaan pinaagi sa imong tabang. Amen. Pero kung selfish, kanang sarili lang lisod mo lang po ang iglesia kung kaugalingon lang bahala diya. Busy ko pa. Daghan gid kung una kamo lang sa kanya pastor naman si Kuan. Okay, example din ni kinabuhi ni Estefanas. Unsa ni kinabuhi din ni Estefanas? Okay? Mabasahan nato na sa verse 17. Una sa 16. Agdahon ko kamo sa pagpangilalom nga masinugtanon sa mga taong ingon kanila. I-relate nato ni sa tong kaugalingon, the Church of Canaan, gistoryahan ni Apostol Paul. Okay, i-relate nato sa tuwa. Agdahon ko kamo sa pagpangilalom nga masinugtanon sa mga taong ingon kanila ug sa tanang mga kauban sa pagpangabudlay sa pagbuhat. Okay? Dunay submission aron malig-on ang iglesia. Okay? Submit yourself to the people who are called in the ministry. So, kinsa man ni? Okay? Mao ni ang leader, ang pastor ang gibutan din ha. Mao ni ang mga laborers. Gingon din sa verse 16, una, nga masinugtanon kamo sa taong ingon kanila sa tanang mga kauban sa pagpangabudlay at pagbuhat. So kinahanglan pala mo submit ka sa mga laborers kanang nagabudlay, nagahako o sa mga helpers, mga deacons. Okay? So ang bawat membro sa church, deacons o church o mga pastor, leader, member na sa church, pero dapat as a whole, sila man ang gihatagan sa Ginoo o task na muli diya mismo sa church, kinahanglan ang whole church mo submitar kung kaya dili magbuot desisyon kung nabi kay elder na taas ang edad, magbuot desisyon iya. Kinahanglan may matuman. Okay? Nagbase lang na din kung unsay gisulti mismo sa Biblia mao ni ang kagustuhan sa Ginoo. Kinahanglan ang usa ka church dunay submission ngadto sa leader, dunay submission ngadto sa laborers, and also to the helpers. Mao na'y pagpakita na ikaw dunay gugma. Timan mapansin bitaw nato ang kanang kung sa meetingan sa church, nilay siya nga mo pakgang. Ano to siya kinabuhi nga ma-feel na to nga na but lang, yahapon na. Ma-feel na to walahi yun. Okay? Dili na to ma-feel ang gugma. Ma-feel na to ang pagkasiya. Okay? Pero kung ang bawat member sa church, kung unsa ang gimitingan, kung unsa ang giuyunan sa usa ka iglesia para sa kalambuan sa buluhatong sa Ginoo, kung musuporta gani na siya, ma-feel din ang imo nga siya nahigugma sa iglesia. Okay? Kung isabitar niya ang kaugalingon diha sa iglesia, mo na pagpakita, pagpaila nga siya dunay gugma
mismo sa imong simbahan. Okay? O sa simbahan nga imong gidumala. Sumo ka na, example din tulo ka tao. Verse 17, pagpaila nga sila dunay gugma. Gikalipay ko ang paghiabot dinhi diri ni Stefanas og ni Fortunato ug ikatulo og ni Acaico kay sila naghulit sa inyong pagkawala diri. So unsay kakulangan kay sa iglesia sa Corinto gipun-an aning tulo ka mga tao. Grabe, daghan kayo, siguro daghan kayo members ng church sa Corinth. Pero doon ay tulo ka tao din yung example. Stefanas, si Fortunatus, si Achaicos. Okay? Sila ang nagpuno sa kakulangan sa church. Tulo ka tao. Pero sa gihapon, gihimo silang example ni Apostol Paul. Patanga, lami kayo sa feeling kung himuon kang example sa Ginoo nga ma-bless ang whole church. Okay? Ug lain kayo paminawon kung mahimo kang bad example unya mapandol ang whole church. Lain kayo. Mao na maigsoon ang leader ng church kasagaran dinhi umaga ng mga tag-as na sa kinabuhing Kristohanon. Saan na to pag-handle, okay? Saan po na to pag hatag ini o pag implement ni ini nga unta mauning ang buhaton sa church nga unta ang sa church dunay submission pero dili malikayan matod pa dili gid malikayan daghan sa mga history ng church dunay mga problema dunay pagka-siak tungod kay dili tanan ang apply niini. Ang pinaka-importante bahala na duha, tulo, upat lang kabuok ang nag-apply niini. At least makita na sa kinatibuk-an nga sila tunay tinuod gugma diha sa iglesia. Ug mao na mismo kung atong kaugalingon ang atong lantawon nga kita mahimong Stefanas, kita mahimo ni Fortunatus, Achaicos nga maoy mupuno sa kakulangan sa iglesia. Kung makita nato nga dunay kakulangan ang iglesia, nya kita nanay mismo knowledge, okay? Sa kinabuhi Kristohanon, sugo ni sa kinabuhi Kristohanon. Sugo ni, okay? Ang kinahanglan mauna ang buhaton. Kita ang maningkamot, kay kita ang nakabalo. Kung sila bata pa, sila maupay pagkabaton, pagkakat-on, okay? Kita ang maningkamot, musunod na sila. Okay, musunod na sila. Muna, may subok ganing mensahe. Pila ni ka verses? 4 verses lang. Duha ka subo lang ang gusto ni Apostol Paul dinhi nga kinahanglan ma-empower si mga Kristohano pagkinabuhi. Giuna gyud ning doktrina. Okay, kinahanglan knowledgeable ka sa doctrine. Then ang ikaduha ang imong gugma. Okay, magsabitar ka diha sa gitahasan sa iglesia aron makatabang ka alang sa kalambuan sa iglesia. As a conclusion, kita ng mga follower ni Christ, nahanglan nato ning tumano. Okay? Tumano nato ning duha nagigi gusto dinhi ni Apostol Paul nga ipatungan sa iglesia. Sayon kita nga sa Apostol Paul was convicted by the Holy Spirit nga nasulat niya ni para isulti ngadto sa iglesia tungod kay mauni ang kaayuhan para sa kalambuan sa simbahan. Okay? Kita nga naa dinhi, let's check ourselves. Gisubmit ba nato itong kaugalingon, mapainobsanon beta dinha sa nanimong mga gisangunan din sa church. Okay? Kung mas mapakon bata sa itong pastor, pag-help bata sa church, nabatay atong kaugalingong kagustuhan sa church nga dili na sa Biblia, mao kana ang kinahanglan natong i-check. Okay? Ug ang gugma ba ang control dili ang atong kaugalingon lang kagustuhan. Okay? Ug aware bata sa doktrina ni Jesus Christ. Mao na ang Bible College padayon ug kita pod mupadayon. Mupadayon sa pagtuon, mupadayon sa pag-eskwela, may tungod sa doktrina, manta, taasan pa ng kinabuhi, pastor Luni, uban pang mga pastoran, nagapaningkamot. Okay, ang klase ganyan dito, mubok lang itong oras, pero
dako kayo pagtulunan na nakuha. Okay? Matungod sa doktrina, tungod kay mao na ang realidad. Bisag sa Facebook mismo, makita nimo murag hagiton ang imong hagiton ka. Okay? Mao na nga kung wala pa kay knowledge din ha, wala ang imuhang utok din ha, mao na mo abot sa imong panimalay, maglisod ka. Okay, maglisod yung ka, pagpagkam. Pero challenge sa usa ka Kristohanon nga nahimong membro din sa church, kinahanglan unta dili lang kani ang eskwela, dili lang kita, dili lang ikaw, unta as a whole church mahimo gyud i-define sa doctrine sa Ginoo. Tungod kay mao na ang pinaka importante. Mao gyud gina-challenge ang pastor lang ba ang nay katungod mo sabot sa Biblia? Ang mga deacons lang ba ang nay katungod mo basa ang Biblia? Kung mao man ay pagtudlo sa uban, dinhi nga gitudlo sa Biblia dili na mao. Okay? Tanan nga membro sa iglesia kinahanglan kabalong mutuon sa doktrina ang ipili ni Jesus Christ. Mao na ang kagustuhan sa Ginoo. Palihog manindog kang tanan. Let's check ourselves. Check na tutong kaanggalingon kung nasunod ba nato ni nga mga commands alam sa pag-empower sa Kristohanong pagkinabuhi.